Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotions ngayong June 15, Pride and Fall, Obadiah the Prophet, na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotions. At ang Bible verse ng araw ay galing sa Obadiah chapter 1. Sabi po ay, Obadiah's Vision. The Vision of Obadiah. This is what the Sovereign Lord says about Edom. We have heard a message from the Lord. An envoy was sent to the nations to say, Rise, let us go against her for battle. See, I will make you small among the nations. You will be utterly despised. The pride of your heart has deceived you, you who live in the clefts of the rocks and make your home on the heights. You who say to yourself, Who can bring me down to the ground? Ang aklat ni Obadiah ay isa sa pinakamaikling aklat sa Biblia, ngunit napakalalim na mensahe nito. Ang mensahe ay nakatuon laban sa Edom, isang bansang may kaugnayan sa Israel dahil sila ay mga inapo ni Esau. Sa halip na tulungan ng Israel sa panahon ng kanilang paghihirap, natuwa pa ang Edom sa kanilang pagbagsak. Dahil dito, nagbigay ang Diyos ng babala at hatol laban sa kanila. At dyan papasok ang ating first teaching. Ang una ay, the pride of our hearts deceives us. Isa sa mga kasalanan ng Edom ay ang kanilang pagmamataas. Dahil sa kanilang lokasyon sa mataas na bundok at matitibay na kuta, inisip nila na walang sino man ang makakatalo sa kanila. Pakiramdam nila ay ligtas na sila at hindi sila maabot ng anumang panganib. Ngunit sinabi ng Diyos na ang kanilang pagmamataas ang mismong nagdinlang sa kanila. At ang second teaching, our status in life is a false foundation. Nagtitiwala ang Edom sa kanilang posisyon, lakas at seguridad. Akala nila sapat na ang mga ito upang protektahan sila. Ngunit nang dumating ang paghatol ng Diyos, hindi sila nailigtas ng kanilang katayuan. Napakahalagang paalala nito sa panahon natin ngayon. Maraming tao ang naglalagay ng kanilang seguridad sa pera, trabaho, negosyo, edukasyon o impluensya. Hindi masama ang mga bagay na ito. Ngunit kapag nandun natin inilagay ang ating tiwala, nagiging mahina ang ating pundasyon. At ang last teaching, rejoicing over the misfortune of others reveals our hearts. Isa sa pinakamalungkot na ginawa ng Edom ay ang matuwa sa paghihirap ng kanilang kapwa. Sa halip na tumulong, sila ay nagdiwang. Sa halip na maawa, sila ay naging mapagsamantala. Minsan, hindi natin namamalayan na nangyayari ito sa ating puso. Kapag may taong hindi natin gusto na nagkaroon ng problema, may bahagi ng ating puso na natutuksong matuwa. Kapag may kakompetensya na bumagsak, may pagkakataong nakakaramdam tayo ng lihim na kasiyahan. Ngunit ang puso ng Diyos ay iba. Ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay nagmamalasakit kahit sa mga taong nagkakamali. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tinawag din tayong magkaroon ng pusong puno ng pagmamahal at habag. Hindi ng pagmamahal at pagkatuwa sa kapahamakan ng iba. Yun lamang po.